Mahalagang bahagi ng selebrasyon ngayon ng Araw ho ng Paggawa ang sektor ng negosyo. Naman, dahil Nasa sila ating yung linya. nagbibigay ng Yes. empleo. Thank Oo. you sa kanila. Chamber of Commerce of the Philippine Islands President. Nasa ating linya si Ginoong Jose Luis Yulo Jr. Hello sir, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga, Weng at saka Joel. Yes sir, thank you sa oras. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon. Una sa lahat, kamusta po ang lagay ng negosyo matapos pong sumiklab yung gulo dyan sa Middle East at pahirapan po tayo ng pagtaas po ng presyo ng mga produktong petrolyo? Whenever there is pag may devaluation ng peso, meron rise ng oil, ang epekto sa mga negosyante ay, how do you call it? Meron nag-gain, meron nagpe-pain, no? Meron winners, meron din losers, no? And that happens whenever there's a devaluation. Pag nag-devaluation ang peso-dollar, ang winner mo ay yung mga exporters. Okay. Yung exporters na gumagawa ng mga bagay-bagay na yung raw material ay galing din sa bansa. Gain yan. Tutubo yung mga yan. Pag ang negosyo mo ay tourism, mas okay ka. Diba? Kasi magiging mas mura magbiyahe yung mga tourist sa Pilipinas. So magiging okay ka rin. No? Pero kung ikaw ay importer, ang negosyo mo importer, maghihirap ka. Diba? Okay. Kasi mamahal yung import mo. Diba? So lugi ka dyan. Diba? Now, kung ang negosyo mo rin ay dependent on oil transportation, syempre, mahihirapan ka din. So, ang gagawin mo, ipapasa mo sa masa. Pag pinasa mo sa masa, minsan yan, yung nagpapasa ng added increase ng oil, tinutubuan pa nila. Tinataasan yung presyo, hindi lang para bawiin yung devaluation cost o yung taas ng oil, tutubuan pa nila yung kanilang pagbabawi. So, then it becomes catastrophic, no? Pag gano'n ang nangyayari. Okay, Dahil, greed comes in and you try to make money out of a difficult situation. Kaya doon pumapasok yung gobyerno, nagpa-price control, tinitignan kung tama ba, ikaw ba ay sobrang greedy, di ba? So government has to come in. No? Okay. 61 pesos and 48 centavos ang pagsara po kahapon ng palitan ng piso sa dolyar. Mas marami bang pain kaysa dun sa gain, Ginoong Yulo, sa pangkalahatan? If you look at for example, you go to the balance of trade, no? Ang balance of trade natin ay negative. Ibig sabihin, mas madami tayong binibili na ginagawa ng ibang bansa kaysa sa atin i-export. Okay. Pag nag-devalue, ibig sabihin, yung import mo mas magmamahal. Therefore, may pain yung importer, di ba? Pero syempre, yung mga tao naman, hindi ka na makakabili ng imported canned goods. Bibili ka na ng local made. Pag bumili ka ng local made, tinutulungan mo yung local manufactured. Tinutulungan mo yung local laborer. Yung mga nag-i-strike ngayon. Diba? Kaya dapat yung mga nag-i-strike na yun, ang punta rin nila, dapat make things local, use raw materials to manufacture finished goods, support Philippine-made products. Hindi lang sasabihin niya, taas mo sweldo ko. Kasi kung ang negosyante, wala namang pera pantaas, saan mo kukunin? Kung wala kang ginagawang produkto na binebenta mo sa mundo, saan mo kukunin ang kayamanan mo? So medyo yung pag-iisip natin ng gobyerno, ng laborer, medyo hindi tama. Kulang yung pag-iisip. Kaya natatalo tayo ng atin mga kapitbahay. Vietnam overtook the Philippine economy in 2021. Nung araw tayo ang pinakamayaman sa buong ASEAN. Daig pa natin ng Singapore. Ngayon, naunahan tayo lahat na kapitbahay natin. Nung araw, mas mayaman tayo sa China. In the 1960s, per capita ng Pilipino are $1,500. Per capita ng China, $350 in the 1960s. Mas mayaman tayo sa China 5 times over. Today, per capita ng Pilipino, 4,500. Per capita ng China, 12,000. Naunahan na tayo 3 times. Bumaliktad ang mundo. Bakit? Dahil either tamad tayo
o hindi tayo gumagawa ng mga bagay-bagay na pwede natin ibenta sa mundo para makuha natin ang pera. Yan ang problema ng bayan. Hindi tayo naging competitive. Bakit nangyayari yan? Kasi yung ating gobyerno ay bulok. Hindi marunong magpatakbo ng negosyo ng bayan. Yan ang dahilan. That's a simple truth. Pagka sinabi niyong tamad tayo, tamad ang Pilipino o tamad ang gobyerno? Mali ang paglalakad ng bayan. Para kang meron kang general manager sa kumpanya na hindi marunong magpatakbo ng kumpanya. E di lugi. Diba? Yan ang nangyari sa Pilipinas. Sir, ang sinasabi nga po madalas ng taga-gobyerno hindi magaling sa negosyo ang gobyerno. So yung mindset pa lang, kaya lahat pinapaubayan na si pribadong sektor kasi nga daw... Ayan ang mali. Ayan ang Yes, mali. oo. Because sinasabi, alam mo, yung Communist Party, yung gobyerno ang nagmamahala lahat. Okay? The other side of the coin is what they call laissez-faire. Let the market decide. Extremes yung dalawang yan. The correct situation is the middle. Minsan makikialam yung gobyerno, pero wag niyang ita-take over yung capacity ng private sector. Pero hindi niya ibig sabihin, pabayaan mo yung private sector mag-isa. Hindi pwede. You have to come in and out, to manage the private sector properly, but not to take over. So it is a complete misunderstanding of free trade, free competition versus a centrally planned economy. Kulang na pagkaintindi natin. Yes, Mr. Yulo, kung sakali po na nandito tayo sa sadlak na sitwasyon na ito, may krisis pa tayo sa enerhiya. Kung palpak ang pagmamahala ng gobyerno dahil nandito tayo sa ganitong sitwasyon, may pagkakataon po ba para i-turn around natin yung sitwasyon? Mabaliktad tayo, patungo tayo sa pag-unlad, yung tamang mga polisiya. At una, ano ang dapat unang-unang gawin ng gobyerno to make that happen? Yes. This is something that cannot happen in one day Yes, or opo. 1 month. You know, it took China almost 40 years of consistent planning with a compass na matutunguhan bago sila makaunlad. Tayo, ang nangyayari sa atin, bawat gobyerno na pumasok, iba yung kanyang gustong gawin. Isang presidente, sasabihin niya, agricultural development. The next president, OFW. The next president, tourism. So parang hindi natin malaman, tayo ba yung gusto natin maging doktor? Gusto mo ba maging engineer? Gusto mo maging arkitekto? Palipat-lipat Jack tayo. of all Wala trades, tayong master economic of none. compass. Kaya yung Chamber of Commerce, gumawa po kami ng economic compass, Pillars 5, to guide our government and country for the next 40 years na saan ba tayo gustong patungo. Dahil hindi natin alam nagiging politika yung direksyon ng bayan. Ano Kung po gusto yung nyo, I una will dyan? give you a copy of the Please. economic compass. Opo. And doon ang atin, because kung hindi natin gagawin yan, para tayong roller coaster, zigzag, ang patungo natin, walang direksyon ang takbo ng bayan. Anong- Yan Hindi ang niyo po problema kami natin. nalaman nung Kaya economic ngayon, compass naunahan na tayo yan. lahat ng kapitbahay natin. Opo. Ang nahuhuli lang sa atin na Myanmar, Cambodia, and Laos. And Laos might overtake us in GDP per capita kung hindi natin ipasok yung tamang paggogobyerno. Pwede bang makuha namin yung mga salient, yung mga mahalagang puntos po nung yung Recommendations. economic? Yes, Oo. we have a printed copy already. We just held a Actionize the Economic Compass conference in UP last April 18. No? We'll give you the results of that kasi it was very well attended, nag-overfill ang mga tao, at maraming Pilipinong interesado kung anong dapat gawin natin para kaya natin labanan yung atin mga kapitbahay na bayan. Pangunahin po nauunahan na siguro tayo dyan lahat. Pangunahin siguro dyan sa inyo pong napagkasunduan, good governance, ano? No, Economic Compass covers 5 pillars. Ano po Ano yung po yun? lima? Ano po yun? The first one is the Filipino and his education. Okay? It must be the best in the world as it used to be in the 1950s and 1960s. Tayo pinakamagaling na eskwelahan sa Asia. Kaya pinupuntahan tayo ng kapitbahay natin para mag-aral sa Pilipinas. Okay? Pangalawa? Nawala yon. Nawala yung kagalingan ng ating edukasyon. Kaya doon sa PISA, yung performance evaluation, ang estudyante natin, 81 countries, number 78 tayo. The fourth to the last. Last sa reading comprehension, mathematics, and science. Out of 81 countries, pinakagago tayo, number 4 sa baba. Okay. So, paano mo paunlad ng bahay kung tanga yung mga graduates natin? Reading comprehension, hindi nakakaintindi. Mathematics, mahina. Science, mahina. So, Okay.
First pillar is the Filipino education. Okay. Number 2? Make him be the best in the world. Baguhin yung education system because doon nag-fail yan. Mali. The whole system is wrong. Number 2. Pangalawa, second pillar, our business and industries, they must be globally competitive. Ang problema, the Filipino, ang utak ngayon, pwede na yan. Pangalawa, baka makalusot. So, ibig sabihin, the Filipino does not want to excel. Kunyari, kayo, reporter, are you the best reporter in the world? O yung utak niyo ba okay na? As long as empleyado ako? Or do you wanna say, pinakamagaling akong reporter, daig ko pa yung Fox News. Dapat ganun ang utak ng We Pilipino. always Yes. strive for perfection po. Yes, excellence in whatever your God-given talent is. Excel in it. And work with passion. Passion brings success. Success brings money. So it's a complete reversal ang utak ng Pinoy. Okay? Number So pangalawa three. is our businesses must be globally competitive. Hindi pwede na yan. Okay. Pero nagkamali tayo because we enter this free trade, free competition, and lahat ng negosyo natin, yung gumagawa ng araw ng aircon, no? Si Philacor, ano nangyari? Naging importer. Di nawala ng trabaho ang mga tao. Di ba? So, mali yung pag-adapt ng konsepto ng free trade and free competition. Pangatlo, the third is the government. The government, marami kami sinabi yan, 12 traits of good governance. They're the United Nations. Pagbasahin mo lahat yun, 12 traits, bagsak tayo lahat. Okay, we will give you, you know what, we can give you a seminar on this, a presentation to GMA7 para Opo, magkaintindihan tayo. The fourth pillar is environment and infrastructure. Nung araw, pinakamagaling tayo. Right after the Americans left, we had the best infrastructure in Asia. That's why we were called Pearl of the Orient. The Philippines was Pearl of the Orient. Pinakamagandang bayan. Ano nangyari? Wala. Nasira lahat. Okay? Panglima, the economy. Nung araw, our development was for economy that is diverse. Ano ibig sabihin nun? We were getting our raw materials not to just export them abroad and import from another country, ginamit yung ating raw material para gumawa ng finished product, bibili natin yung finished product na mas mahal na. So, sinong tumubo? Yung isang bayan. Pero tayo, anong nakuha natin? Pinukpok lang natin yung bato. Yun ang ating contribution. So, dapat yan, lahat ng ating raw material, dito gawin yung pabrika. Huwag mong i-export yung copper ore. Yung copper ore, ipakain mo sa pabrika na nasa Pilipinas para gumawa ng finished product. Kung ano yung finished product. Tayo yung ginagawa natin, copper ore, bigay sa Japan, bigay sa China. Tapos, mag-i-import tayo finished product na. Export. Di ba tanga? Export po natin yung ating microchip. Pagdating dito, computer Mas mahal na. Exactly. So we should go progressive manufacturing. Lalo na kung ang materyales galing sa atin. Anong reception ng gobyerno dyan sa recommendations po ninyo? Well, we talk about it in last April 18. No? Okay. Ang nag-attend doon ay academe, government sector, business, and civil society. You should have seen it. Overfilled kami. Lahat sila agreed lahat. And they came up with actionizing the compass, how to make it happen. For example, one of the missions of the compass in governance, the best of the citizens are in government. Okay? That's the mission. Okay? So how do you do it? How do you actionize it? Yun ang pinag-usapan ng April 18. Okay? We did not invite a lot of people. 200 lang yan. Take for 45 per pillar para makapag-debate talaga ng 4 na oras. We will give that to you. Makikita mo. Yes, So, please. paano natin isisiguro na yung pinakamagaling na citizen ang nasa gobyerno? Hindi yung actor, hindi yung popular. Kung hindi yung magaling. Okay? So, one of the suggestions is there should be a body who will already figure out who among the many candidates are entitled to run. For example, may tatakbo ng mayor, 10 kandidato. There has to be a body, either private sector and or COMELEC, magsasabi, sa 10 tumatakbo niyan, let us pinpoint yung 3 pinakamagaling. Based on a template. Yung 3 pinakamagaling ang pwede lang tumakbo.
para yung taong bayan makakapili ng mahusay. Kasi kung 10 tumatakbo, matataranta ka mamili, hindi mo alam kung sino eh. So dapat the top. Kung sino man manalo sa 3 na piling magagaling, okay na. Kasi dumaan na yan sa proseso. Okay na yan. And then yung kanilang template, sabay-sabay ang pagbigay mo sa boto at botante, no? 3 kandidato. Education, 1, 2, 3, ayan yan. Work experience, 1, 2, 3, ayan yan. Accomplishments, 1, 2, 3. So, ang taong bayan, pag nagboboto, madali nilang ikumpara kung sino ang magaling Tsaka na nasala maging na. mayor. Nasala na, di ba? Okay? Nasala So it na, is just filter na. rationalizing the system. Because the system now is, we have no system. Imagine to be president, all you have to be is 40 years old and a citizen. And Yun then nga po, know how to eh. So read maski and na, write. maski na tanga ka at gago ka, pag 40 years old ka at Pinoy ka, pwede ka maging presidente. Pero Ano ba naman yan? mga kailangan po yun ng Eh, di ba? pag-amyenda ng Okay, it's saligang so batas. stupid. The whole thing is so stupid. Kaya lang aayusin po natin ang Oo, saligang saligang batas batas dyan. natin, oo. Kaya, Exactly. Kaya yun ang ginawa namin. Nung meeting noon, how do we get the best of the citizens in government? Kailangan ba yan ng batas? Kailangan ba yan ng constitution? O pwede bang department change lang yan? Pwede bang memorandum order na lang ba yan? Pwede. Yun ang susunod namin na pag-uusapan. The enabler to make the Enabling law. missions of an economic compass happen. Alright. Yun ang susunod. Oo, okay. Mukhang matagal-tagal na usapan ito. Oo, mahaba. Seryoso. Ay, Masarap we've been pag-usapan. talking about this for Yes. 10 years already. Yes, sir. Masarap pag-usapan nito. Because ang problema ng bayan nag-umpisa in the 1970s. Oo. Kaya from number 1 tayo, ahead of China, pababa over the last 50 years. So hindi siya, you click your hand, tapos hindi. It has to be a determined, continuous program na everybody in government understands it. Yan ang Alright. problema ng bayan natin. Watak-watak tayo. Sige po, pag-usapan natin na mas mahaba yan sa ibang pagkakataon. But in the meantime, salamat sa oras Thank po you. ninyo. Thank you, Magandang sir. umaga, sir. Okay. Good Good morning. morning. Si Jose Luis Yulo Jr., Pangulo po ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands.